Anyong! Ako si Aryan. Ako naman si Princess. At ako naman si JJJ. Sa araw na ito, tatalakayin natin kung ano nga ba ang sanhi at bunga ng global warming at kung paano ito nakaaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang global warming ay ang pag-init ng temperatura ng himpapawid at karagatan sa mundo dulot ng kapabayaan at pang-abuso ng mga tao. Sa pagtaas ng temperatura ng daigdig, nagdudulot ito ng pagbabago sa dami ng ulan at pagtaas ng karaniwang taas ng dagat. Ang mga pagbabagong ito ay nagdudulot ng pagkasira sa mundo tulad ng bagyo, pagbaha, tagtuyot at buhawi. Ang greenhouse gases ay lagos sa shortwave radiation na mula sa araw. Subalit, sinisipsip nito ang ilang mahahabang wave ng infrared mula sa lupa na lubhang nagpapahirap sa mundo na mapalamig ito. Ang sobrang paggamit ng mga sasakyan ay nagdudulot din ng pagkasira ng ozone layer dahil sa masamang usok na lumalabas sa mga tambutsyo nito. Gayun din naman sa mga factories, ang pagsusunog ng mga petroleum langis ay naglalabas ng masamang usok tulad ng carbon dioxide na humahalo sa hangin. Ang methane na galing sa mga landfill at agriculture, ang nitrous oxide na galing sa mga fertilizers, gases na ginagamit sa refrigerator, at industrial processes at ang pagkaubos ng mga puno na siyang umaabsorb ng carbon dioxide. Ang global warming ay ang pag-init ng temperatura ng himpapawid at karagatan sa mundo dulot ng kapabayaan at pang-abuso ng mga tao. Sa pagtaas ng temperatura ng daigdig, nagdudulot ito ng pagbabago sa dami ng ulan at pagtaas ng karaniwang taas ng dagat. Ang mga pagbabagong ito ay nagdudulot ng pagkasira sa mundo tulad ng bagyo, pagbaha, tagtuyot at buhawi. Ang greenhouse gases ay lagos sa shortwave radiation na mula sa araw. Subalit, sinisipsip nito ang ilang mahahabang wave ng infrared mula sa lupa na lubhang nagpapahirap sa mundo na mapalamig ito. Maaari nating mabawasan ang pagkasira ng mundo sa pamamagitan ng una, kailangan nating bawasan ang paglalabas ng carbon na siyang nakakasama sa mundo. Maaari itong maisagawa sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng mga sasakyan. Kung malapit lang naman ang pupuntahan, ay maaaring maglakad o gumamit na lamang tayo ng bisikleta. Makakatulong din ang pagbabawas ng carbon, ang pag-aayos ng mga makina sa mga pabrika. Iwasang maglabas ito ng sobrang carbon dioxide. Iwasan din ang pagsusunog ng mga plastic, gas o kaya mga natutuyong dahon ng puno. Pangalawa, maaaring magtayo ng negosyo na hindi kakailanganin ng anumang bagay na maaaring makasira ng kalikasan, tulad ng isang sari-sari store o di naman kaya ay gawaan ng mga native products. Hindi lamang ito makatutulong sa pagbabawas ng polusyon sa himpapawid, makatutulong din ito sa paglilinis ng ating kapaligiran dahil makaiiwas tayo sa paggamit ng plastic. Pangatlo, maaaring magpatayo ng mga establishmento na dapat makakaabot sa bagong energy efficiency standards na nakakapag-save ng energy. Ang mga kabahayan at iba pang mga commercial spaces ay maaaring ayusin at lagyan ng energy efficient heating, cooling, at lighting systems. Sa halip na gumamit ng aircon, maaaring gumamit ng electric fan na lamang. Yan! Alam na natin ang mga maidudulot ng global warming sa ating kapaligiran. Bawat isa sa atin ay makatutulong upang mabawasan ang epekto ng global warming. Kaya, simulan na natin ngayon ang pagbabago para sa mga susunod pang henerasyon. Hanggang dito na lamang!